ดีคงคอยลาบทสิเกเฮกเอกเอกเอก Sa industriya ng musika, may ilang mga sikat na local at foreign singers na patuloy na pinararangalan dahil sa kanilang mga natatanging boses at nilikhang musika. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang kwento at paglalakbay sa kanilang career na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, ang kanilang mga kanta at talento ay patuloy na nagbibigay aliw at emosyon sa maraming tao. Halika't alamin natin at kilalanin ang mga kwento sa likod ng kanilang tagumpay sa larangan ng musika dito lamang sa Musikero. Sa aking mga taga-subaybay at mga tagapakinig, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe para lagi kayong updated, sapagkat ako po ay nag-a-upload ng mga kwento ng buhay ng mga Pinoy singers tuwing Sabado at Linggo. Sa mga nasabing araw ay pawang purong OPM lamang po ang aking ina-upload. Maraming salamat po. Disclaimer: lahat po ng mga impormasyong mapapanood nyo sa video ko ay hindi po nangangahulugang tama at eksakto. Ito ay bunga lamang po sa abot ng aking mga pagsasaliksik. Maraming salamat po. Si Roman Tesorio Villame, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang Yoyoy Villame, ay isang kilalang mang-aawit, kompositor, manunulat ng liriko, komedyante, at aktor. Kilala siya sa kanyang mga nakakatawang kanta na tinatawag na novelty songs na nagbigay saya sa maraming Pilipino. Siya ay ipinanganak noong November 18, 1932 sa Calapee, Bohol. Siya ang bunsong anak sa 10 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang mangingisda at ang kanyang ina naman ay isang tindera ng isda. Si Yoyoy Villame ay may 6 na mga anak sa kanyang dating asawang si Tessie Villame. Ito ay sina Hannah, Apple, Olivia, Roman Jr., Lilian, at John. Ang kanyang anak na si Hannah ay isa ring mang-aawit. Simula pa noong elementarya, nagsimula na siyang magsulat ng mga kanta para sa Boy Scouts. Nang makapag-aral lamang ng 2 taon sa high school, nagpasya siyang sumali sa Philippine Army bilang isang trainee. Nang sumuko ang leader ng mga rebelde na si Luis Terek, ay agad rin naman siyang umalis sa Philippine Army. Pagkatapos nito, naging driver siya ng jeepney, sa ruta ng Baclaran-Pasay, Taft-Santa Cruz de Masalang. Sa loob ng 10 taon niyang pagmamaneho ng jeepney, sumasali siya sa mga amateur nights sa Plaza Miranda sa Quiapo, ngunit palagi siyang natatalo, dahil sa kanyang Visayan accent. Noong 1965, bumalik si Yoyoy sa Bohol, at naging driver ng bus. Doon, nag-organisa siya ng isang rondalya band, kasama ang kanyang mga kapwa driver, kung saan siya ang kumakanta at tumutugtog ng mandolan. Ang kanyang unang recording ay noong 1972, at ito ay sa kanta niyang Magellan, isang parody ng pangyayari sa pagdating ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Naging top-selling record ito sa Visayas Mindanao region. Nakita ng komedyanteng si Chiquito ang kanyang potensyal, kaya't dinala siya sa Maynila upang mag-sign sa Vicor Records, na muling nag-issue ng karamihan sa mga kanta niya mula sa Kinampay Records. Ang paglilibot niya sa Pampanga, Nueva Ecija, at iba pang bahagi ng Luzon, ay nakatulong sa kanya na makilala sa buong bansa. Si Yoyoy Villame, ang unang nag-label ng kanyang musika bilang novelty, upang maiba siya sa kanyang mga kapanahon na nagsisikap na mag-sound tulad nina Perry Como o Frank Sinatra. Ito ang naging simula ng mahabang listahan ng mga album at recordings ng kanyang mga kantang may kinalaman sa politika na nasa Cebuano, Tagalog, at Ingles. Pinagsama ni Yoyoy ang mga melodya ng katutubong musika ng Pilipinas, mga popular na tono, at mga nursery rhymes para sa kanyang musika, at nagdagdag ng matatalas at nakakatawang liriko na naghahalo ng Tagalog, Cebuano, at Ingles sa isang uri ng gramatika na kanyang nilikha. Naging pambansang figure siya noong 1977 sa kanyang halos anthemic na Mag-exercise Tayo na ginamit ng mga ahensya ng gobyerno at mga pampublikong paaralan bilang opisyal na musika para sa kanilang lingguhang ehersisyo tuwing Lunes ng umaga pagkatapos ng seremonya ng pagtataas ng watawat. Ang kanyang pinakasikat na kanta ay ang Buche Kick, isang kanta na ginawa mula sa mga gawa-gawang salitang parang Chino, na sinasabing naisip ni Yoyoy Villame
sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga pangalan ng mga tindahan ng Chino habang naghihintay na maayos ang kanyang nasirang jeepney sa Chinatown ng Maynila. Hiniram nito ang tono ng Baby Cakes ni Dee Sharp, isang hit noong 1962. Ang nasabing kanta ay kinanta ng maraming artista, kabilang na sina Aiza Segura at The Company. Nagalit ang komunidad ng mga Chino sa Cebu sa nasabing kanta, ngunit binawi nila ang kanilang plano na kasuhan si Yoyoy Villame dahil walang iisang salitang Chino ang ginamit sa kanta. Ang kanta ay inilabas ni Yoyoy Villame noong una sa kanyang karera, sa ilalim ng pamagat na Vietcong Palagdas, kasama ang MBs at ang MB Rondalia Band sa pamamagitan ng Kinampay Records. Sumulat si Yoyoy Villame ng Philippine Geography na naglilista ng 77 pangunahing isla, probinsya, lungsod, munisipyo, at bayan sa Pilipinas, mula Hilaga hanggang Timog. Nagkaroon din siya ng love team kasama si Barok Labs Dabiana, at ipinagdiwang ang kanyang mangingisdang ama sa piyesta ng mga isda sa kanilang nayon. Ilan pa nga sa mga kantang kanyang ginawa at pinasikat ay ang mga sumusunod. Pong chuayla, chichiri kong koyla, butsikihik, ik. Ipinalit ang hayop na kumbo, baboy ang Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan. In every afternoon, 3 o'clock, I read your letter, ahay. Philippines has a great history, according to our geography. Manila is the capital city. Si Pilimon, namingwit sa karagatan. Tarzan, hari ng kagubatan. Barok, hari ng kurukan. Ang kanyang kantang, Take It, Pasko ng Fiasco, ay nagpatama sa iskandalo ng Manila Film Festival noong 1990s. Take it, akala nila ay hindi mabubuko. Gumawa siya ng mahigit 25 albums at nanalo ng ilang mga parangal sa benta, kabilang ang isang double platinum para sa kanyang album na Tyranny My Dear at isang platinum naman para sa MacArthur and Dagohoy noong 1991. Nanalo rin siya ng Best Novelty Award para sa Piyesta ng Mga Isda sa Awit Awards noong 1993. Ang kanyang mahabang listahan ng mga hit at ang kanyang nakakaaliw na estilo ng musika ay nagbigay sa kanya ng titulong King of Philippine Novelty Songs. Nagsimula naman si Yoyoy Villame sa paggawa ng mga pelikula noong unang bahagi ng 1970s sa tulong ni Chiquito. Ang kanyang unang paglabas sa pelikula ay sa Isla Limasawa, kung saan ginamit ang kanyang hit na kantang Magellan bilang theme song. Noong 2004, gumanap siya bilang isang Visayan troubadour sa critically acclaimed film na Babae sa Breakwater, Woman of the Breakwater. Sa paggawa ng mahigit 50 pelikula, pinakatanyag si Yoyoy Villame sa kanyang papel sa 1974 suspense thriller na Biktima. Ang kanyang kantang My Country, My Philippines ay pinatugtog sa opening scene ng pelikula na Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros, habang ang kanyang mga kanta ay nakasama sa soundtrack ng pelikula na Pepet Artista. Lumipat si Yoyoy Villame sa lungsod ng Las Piñas, kung saan naging konsehal siya ng 10 taon. Tumakbo siya bilang vice-alkalde noong 1995, ngunit natalo. Si Yoyoy Villame ay pumanaw dahil sa cardiac arrest noong May 18, 2007. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino dahil sa kanyang nakakaaliw na musika at mga pelikula. Ang kanyang mga kanta ay patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino magpasa hanggang ngayon at ang kanyang alaala ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga nagmamahal sa kanyang musika. Si Yoyoy Villame ay isang tunay na alamat ng musika at entertainment sa Pilipinas. Ang kanyang mga nakakatawang kanta at ang kanyang natatanging estilo ay nagbigay ng saya at inspirasyon sa maraming Pilipino sa loob ng maraming taon.